Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Meron pong mag-asawa na nagsa-celebrate ng kanilang anniversary. Sila po ay senior year na. So, 60 years old itong mag-asawa na to. At sila po ay naglalakad doon sa beach. No? At sa di kalayuan ay may nakita po silang bote. At ang ginawa po nila ay kinuha yung bote na ito at kinuskos at binuksan at lumabas po ang isang genie. No? At dahil sa pasasalamat ng genie, sabi niya, bibigyan ko kayo ng tigisang kahilingan. Nauna ho yung babae, sabi nung babae, sabi niya, gusto ko makapag-travel sa buong mundo. No? I want to travel the world. No? Bigla pong umusok. At nung nawala na yung usok, sa kamay po ng babae ay mga ticket, mga airplane tickets, no? Kung saan-saang parte ng mundo. Tuwan-tuwa siya. No? Yung lalaki naman ay tinanong, anong kahilingan mo? No? Sabi ng lalaki, sabi niya, gusto ko, yung misis ko, mas bata sa akin ng 30 years. Sabi ng genie, masusunod ang iyong kahilingan. Poop. Pagkatapos mawala ng usok, yung lalaki ay naging 90 years old. Be careful what you ask for. No? Akala niya, yung misis niya, babata ng 30 years. Pero siya yung tumanda ng 30 years. Okay. Sabi mo nga sa katabi mo, ang ganda mo sa Photolab. Sabi mo, ang ganda mo sa Photolab. Pero, mas maganda ka sa personal. Di ba? Amen ba? Kaya palapakan nga natin ang Panginoon. Meron na ba kayong entry sa Photolab ninyo? Okay, let's go to the Word of God. Hebrews chapter 11. The chapter of faith. Kung saan nakita natin at natunghayan natin ang mga bayani ng pananampalataya, the heroes of faith, no, from chapter 11, verses 1 hanggang 35, nakita natin ito, para tong Marvel superheroes, di ba? No? Ordinary people doing extraordinary things. The weak made strong. Okay. However, in verse 35, there is something conflicting. There is a tension in verse 35. At gusto kong makita niyo yung tension sa verse 35. Tumayo tayong lahat as we read the Word of God. Okay? Ano po ang sabi dito? Basahin natin sabay-sabay. Verse 35 to 39. Ready, go. Women receive back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release, so that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were killed with a sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, of whom the world was not worthy, wandering about in the deserts and mountains and in dens and caves of the earth. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, sa umaga pong ito, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. At inaamin namin, Lord, ang aming kakulangan sa pag-unawa sa iyong salita. Maliban na lang ang banal mong Espiritu ang siyang sumaamin at bigyan kaming liwanag. Hindi namin kayang unawain ang iyong salita. Kaya Lord, kami naninikluhod sa iyo and we ask for your mercy to help us get to know you better and help us understand what's happening in our lives. For your glory, Lord, for your glory alone. In Jesus' name, amen and amen. Makakaupo na tayo, mga kapatid. So verse 35 is something that is very scandalous. Verse 35. Kasi women receiving back their dead by resurrection,
And then, but, sa original, merong but eh. But others, no, were tortured, refusing to accept release so that they might rise again to a better life. Bakit siya scandalous? Kasi yung simula niya, ganda di ba? Yung patay ay nabuhay na maguli. Yung anak nung Shunamita at yung anak nung Balo sa Sarephat, sa pamamagitan ni Elijah at ni Elisha, nakaranas sila ng yung kanilang mga anak na namatay ay nabuhay na maguli. Di ba napakagandang balita niyan? And we were celebrating last Sunday sa katapatan ng Panginoon sa mga himala na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen ba? Amen. And we want that. That's what we want, di ba? Then biglang bumawi yung verse 35. Alam niyo, hindi iisang verse ito eh. Kaya lang ginawa ko nung nakaraang Sunday, pinutol ko. No? Because I don't want to preempt the message today. Pero iisang verse po ito. Sa iisang verse, nahandun yung the glory of success and the agony of defeat. Sa isang verse, pakikita mo the blessing of God answering your prayer, and then the hardships of unanswered prayer. Panalangin na hindi nasagot. Okay. So bakit nandun ito? And then sinundan pa ito ng mga talata that there are those who suffered mocking and flogging and chains and imprisonment. They were stoned and they were sawn into two. No? We don't want that. Sa totoo lang. Ayaw natin yan eh. Ano ba gusto natin? Well, ang gusto natin, pagka bumaha, merong malaking barko. Ang gusto natin, kung sakali mang walang barko at malaki ang dagat, gusto nating mahati ang dagat para makalakad tayo dyan sa dagat na yan ng tuyo. Yan ang gusto natin, di ba? Ang gusto natin ay kapag merong malaking muog, malaking pader sa ating harapan, sa isang sigaw lang ay matutumba yung pader at lulusod tayo at makakamkam natin kung ano man yung pangako ng Diyos para sa atin. We want that. We want miracles. We want extraordinary, spectacular things from the Lord. Yan ang mga gusto natin, mga kapatid. Gusto natin healing for our sicknesses. Gusto natin restoration ng mga nawala sa atin. Kung nalugi ka sa negosyo mo, kung nagkabaon-baon ka sa utang, ang nais natin at alam naman natin kaya ng Diyos na ibalik ng Panginoon ang mga nawala sa atin. Amen ba? We believe that, and that's what we want. That's what we want. Healing, breakthroughs, protection, prosperity, yan ang mga gusto natin. Kaya lang hindi sa lahat ng pagkakataon nangyayari, mga kapatid. Sometimes, God will do spectacular things for His children. But some other times, God will give you the strength to endure hardships. So may maraming pagkakataon sa buhay natin na mamagitan ng Diyos at gumagawa siya ng himala. Pero marami ring pagkakataon sa buhay natin na hindi natin nararanasan yun. We don't experience that. Okay. Anong dahilan nun? Bakit hindi natin naranasan yun? Bakit naranasan itong mga taong ito? Verses 1 to 35, ang ganda-ganda na ng storya, di ba? Build up na yung faith natin. Paniwalang-paniwala na tayo sa Lord. Susunod na tayo sa Panginoon. Biglang, nagmaniobra. Verse 35, the same verse. The same verse. Some were tortured. And they refused to be delivered. Because they're looking for a better life. They want to rise again to a better life. Bakit nga ba gano'n? Ano? Bakit gano'n? Pag tinitingnan mo yung Biblia, makikita mo dito, si James, nung hinuli ng mga Hudyo,
pinugutan ng ulo. Samantalang si Pedro, nung hinuli ng mga Jewish authorities, nakulong, nung hating gabi na, ginigising ng anghel. Nalaglag yung mga tanikala sa kanyang kamay at paa. Naglakad. Hindi tulog yung gwardya, bumukas na kusa yung pinto. Lumabas ang bilangguan si Pedro nang walang anumang nangyari. Bakit ganon? Si Santiago, pinugutan ng ulo. Si Pedro, nakawala sa kulungan ng walang kahirap-hirap. Bakit ganon? Si Pedro, nung nakita si Jesus, sabi niya, Lord, lumalakad ka sa tubig, susunod ako sa iyo. Anong nangyari? Lumakad din si Pedro sa tubig, tama ba? And we all want that. Si Pablo, lumubog ang barko, hindi lumakad sa tubig, lumangoy. Nakahawak sa isang tabla, palutang-lutang sa dagat. Bakit ganon? Bakit ganon? We want to hear good things. We want to hear positive things. And I'm not saying that God is KJ, killjoy, na ayaw niyang maging maligaya ka, ayaw niyang gumaling ka. Hindi totoo yun. Nais ang Panginoon na maranasan natin na isang buhay na masagana. Pero may mga pagkakataon na pinapahintulutan niya na manaig ang karamdaman, ang kalugihan, ang kahirapan for a reason. At ngayong araw na ito, pag-aaralan natin, ano bang rason? Bakit pinapayagan ng Panginoon ito sa ating buhay? Bakit hinahayaan niya mangyari ito sa atin? Okay? Tingnan po natin ang mga sagot sa mga sa mga tanong na ito, no? Okay? Why does God allow suffering? No? But before we answer that question, was it for lack of faith that these people suffered? Yung verses 1 to 35, ito daw ba yung mga taong punong-puno ng pananampalataya? Then pagdating ng kalahati ng 35 hanggang 40, ito daw ba yung mga taong walang pananampalataya kaya sila nagsuffer? Kaya ba, ano ba yung mga naranasan? Binato dahil kulang sa pananampalataya. Kaya ba hinati sa pamagitan ng lagari? And that was Isaiah. Si Isaiah po yan, hinati sa pamagitan ng nilagari. Dahil kulang bang pananampalataya ni Isaiah? They were killed with a sword. May mga napatay dahil sa tabak. They went about in skins of sheep and goats and destitute and afflicted and mistreated. Yan bang dahilan kung bakit naglagalag sila dahil kulang sila sa pananampalataya? Hindi gumaling ang mga karamdaman nila dahil kulang sila sa pananampalataya? Hindi nakaahon sa kahirapan dahil kulang sa pananampalataya? Yan ba yung dahilan? When you look at verse 29, makita niyo yung totoo. Anong sabi sa verse 29? And all these, though commended through their faith, did not receive what was promised. So kulang ba sa pananampalataya kung bakit hindi sila gumaling, kung bakit hindi sila nagtagumpay? Kulang ba sila sa pananampalataya? Ang sabi dito, kaya daw dumaan sa mga ganito, itong mga tao na ito, dahil meron silang pananampalataya. So same people have faith. Si Johnny Erickson Tada was only 17 years old. She was very athletic. She's beautiful. Candidate sa beauty contest. No? But in 1967, when she was 17 years old, nag-dive po siya. Hindi niya alam, mababaw pala. At pag-dive niya, tumama yung spine niya, and she was paralyzed from neck down. Hindi na magalaw ang kamay, hindi na magalaw ang paa. Quadriplegic.
1967. She was 17 years old. Isang napakagandang buhay ang naghihintay sa kanya. Career-wise, future-wise. Why? Because she's intelligent, she's beautiful. No? Everything is going for her. Then, all of a sudden, huminto ang mundo niya because of this accident. She was devastated and she was discouraged, devastated, dejected. Nakita niya parang wala nang future na naghihintay sa kanya. And there were people who prayed for her, even performed healing and deliverance. And even Billy Graham himself prayed for Johnny. Did she get healed? No? In fact, may mga nagpe-pray sa kanya, gagaling ka, in Jesus' name, gagaling ka. Pero hindi siya gumaling. At nung hindi siya gumaling, alam mo, sabi ng mga tao, kulang ka kasi sa faith. Kulang ka sa pananampalataya, kaya hindi ka gumagaling. Yun ba yun? Kung hindi ba masagot ang panalangin mo dahil kulang ka sa pananampalataya? Kung hindi ba gumaling yung sakit mo dahil kulang ka sa pananampalataya? Kung meron bang problema pa rin sa pamilya ninyo dahil kulang ka sa pananampalataya? Well, probably yes, but probably not. Sa pagkakataong ito, makikita natin for Johnny, she has all the faith. But God decided not to heal her. Hanggang ngayon. She's 73 years old. Still strapped sa wheelchair. But she still has faith in the Lord. And she's mightily being used by the Lord all over the world, no, to inspire, to encourage those who have had disabilities, no, just like her. Siguro sabihin natin, ayoko ng ganong buhay, di ba? Ayoko nung for 56 years naka-wheelchair ka. Ayaw natin lahat yan. Ayaw natin lahat ng sufferings sa totoo lang. You know, suffering, sabi ni Pastor Edmond Chan, suffering actually is nothing. Suffering is not something. Suffering is nothing. Ano ibig sabihin ng nothing? Suffering is like rust. Ang suffering daw ay kagaya ng kalawang. Hindi siya dapat nandun. Hindi siya dapat nandyan. No? Kaya siya nandyan dahil merong some dysfunction or something that malfunctions, no? At kaya dapat wala siya dyan. No? Kaya lang, sa buhay na ginagalawan natin, talagang kinakalawang. And there are 3 reasons why God allows suffering. So, bakit inaalaw ng Lord yung suffering? Bakit niya hinahayaan mangyari ito sa atin? There are 3 reasons, no? Very quick lang na reasons why God allows sufferings, no, to come into our lives. Number 1 is brokenness. Brokenness. Can you say brokenness? Yeah, we live in a broken world. As simple as that. Ito pong mundo na ginagalawan natin is a fallen world. Mula po nung magkasala ang ating mga magulang, mula po nung thank you. Mula nung tumalikod ang ating mga magulang sa Panginoon, kasama tayong tumalikod, no? Ang mundo po na ginagalawan natin ay hindi na siya yung ideal world. Pumasok na ang kasalanan, pumasok na ang karamdaman, pumasok na ang paghihirap, pumasok na ang kamatayan. And even this world, hindi lang yung katawan natin, pati itong mundo na to is awaiting redemption. Because of the pollution, because of the decay that sets in, talaga pong pawasak ang mundo na ito. So, literally, we are part of this broken world and we cannot do anything about it. Sometimes we suffer, sometimes our loved ones suffer. Kung hindi ka man nagsasuffer, meron kang mahal sa buhay na nagsasuffer.
Ba't ba pinapayagan ng Panginoon ng lahat ng yan? So isang katotohanan po, we live in a broken world. Okay? Pangalawa, na dahilan kung bakit inaalaw ng Lord yung suffering na to, hindi lamang para ipakita that this is not our home, hindi itong tahanan natin talaga, and we look forward to our home, no, the home that God has prepared for us. Pangalawa is bondedness. Can you say bondedness? Bondedness, no, is we get to share with the sufferings of Christ. Kapag dumating yung suffering sa buhay natin, this becomes an opportunity. Isang pagkakataon ito na makasilip tayo sa mga paghihirap na dinaanan ni Jesus. At dahil doon, no, nagkakaroon ng union or yung vital connection between you and the Lord. Kasi nag-aapuhap ka ng sagot di ba? Naghahagilap ka ng paghuhugutan. At pag binuklat mong Biblia, matutunghayan mo doon na ang Diyos na may likha ng langit at lupa, na may kakayahan, no? Na lumikha, may kakayahan na pumuksa ng mga kaaway, may kakayahang magpagaling, may kakayahan na patigilin ang mga masasama, nakabayubay doon sa krus. Yung Diyos na may likha, yung Diyos na makapangyarihan, marunong, banal, bakit nakabayubay sa krus? At bakit tumatangis? At bakit umiiyak? Kaya kung dumadaan ka sa pagsubok, kung dumadaan ka sa kahirapan, at may pagkakataong ikaw'y tumatangis, at tinatanong mo, nasan ba ang Diyos? Habang ako'y nagdurusa, nasan ang Diyos? Habang ako'y naghihikahos at naghihirap. Kung tatanungin mo nasan ang Diyos, nandun sa krus. Tumatangis din, nakasama mo. Sa harapan nung libingan, habang ang mga tayo umiiyak, si Maria umiiyak, si Martha umiiyak, sapagkat ang kanilang kapatid na si Lazaro ay namatay. Tinanong ni Jesus, nasaan nakalibing? Pinuntahan nila. At nung nakaharap siya sa libingan, anong ginawa ni Jesus? Tumangis. Siya na may kakayahang bumuhay ng patay. Siya na may kakayahang magpagaling. Siya na may kakayahan na gawin ang imposible. Bakit tumangis? Para sabihin sa iyo, kapatid, na hindi ka nag-iisa kapag dumadaan ka sa maiigting na mga pagsubok ng buhay. Tumatangis din ang Panginoon na kagaya mo sa panahon ng iyong pagluluksa. Kasama mo ang Panginoon na naghihirap. Yes, He has the power and the authority to take charge and to overcome and to give you victory and success. But at the moment that you are suffering, at the moment that you are lamenting, God is bonded with you. Amen. And as you look at Him being with you, sinasamahan ka, then you become a better person. You become stronger. You become, alam mo yun, your stamina increases. That bonding, that bondedness with the Lord helps you to become a better you. Kaya nagiging makabuluhan ang mga pagsubok na ito kasi nakaka-develop ng spiritual stamina. Yung muscles mo tumitibay, tumatatag. Para yung mga susunod pang mga pagsubok, chicken feed na lang yan, kumbaga, sabi nga ng matatanda. Parang maning-mani na lang yan. Bakit? Dumaan ka sa pinakamahirap Diba? Kaya mga pagsubok, nagiging daan ng Diyos para patibayin ka. Amen? Para lalo kang buhayin, para pasiglahin ka. Alam nyo, yung mga Hapon, mahilig sila sa salmon. Sino mahilig sa salmon dito? Yan. Salmon. Pag eat all you can, yun lang aming madalas kinakain. Salmon. No? Ang mga Hapon, gusto nila yung salmon ay pag darating sa Japan, buhay na buhay. Buhay na buhay. Okay? So, ang ginawa nila, dati kasi, may malalaki sila mga barko, tapos, may malalaking freezer. Dahil ilang linggo, ilang buwan, minsan paghuhuli, pagbalik nila, frozen na.
Nagrereklamo yung mga Hapon kasi daw hindi na fresh. Kaya nakaisip sila ng paraan. Sa halip na freezer ang gawin, gumawa ng mas malaking barko, nilagyan ng pool para doon ilalagay yung mga salmon, buhay. Kahit magbiyahe sila ng matagal, malayo, pagdating ng Japan, buhay pa rin yung mga salmon. Dito ang tuwa na yung mga tao kasi buhay ang salmon, hindi na frozen. Kaya lang naramdaman nila sabing gano'n. Bakit gano'n? Pag kinain mo yung salmon, medyo nagsasag. Alam mo yun, parang medyo malata. Parang hindi siya yung, alam mo yun, pag kumain ka ng salmon, yung parang medyo lumalaban ng konti, di ba? Kasi yung kanyang flesh, no, yung laman niya, ay juicy, no? Pero medyo lumalaban, hindi yung malata. So sabi ng mga Hapon, ayaw namin ng malalatang salmon. No? Nag-isip sila anong solusyon para yung pagdating ng mga salmon dito sa atin, masisigla. No? Yung bang hindi nanlalata. Para pag kinain natin, masarap. Nakaisip sila ng solusyon. Alam niyo ang ginawa nilang solusyon? Doon sa malaking pool, kung saan nandoon lumalangoy ang mga salmon, naglagay sila ng pating. Yung salmon, pagkain ng pating. No? Kaya hahabulin niya yung mga salmon para kainin niya. Anong ginagawa ng mga salmon? Di langoy sila ng langoy. Langoy lang sila ng langoy. Kasi dati, walang humahabol sa kanila, kaya lalata-lata sila. Lalata-lata sila. Nung dumating yung pating, bigla silang naging alerto, biglang sumigla, biglang naglalangoy. Naglalangoy. Kaya pagdating ng Japan, ang sisigla ng mga salmon. Mga kapatid, nais ang Diyos na ikaw ay masigla. Kaya ang gagawin ng Diyos, magpapadala siya ng pating sa buhay mo. Amen ba? Sino dito nagpapasalamat sa mga pating na pinadadala ng Diyos sa buhay niya? Amen. Sino palapakan natin ng Lord. Sino dito nagsasabi na yung pating sa buhay niya, yung katabi niya ngayon? Kaya ka masigla. Why? Bakit tayo inaalaw ng Lord na mag-suffer? Una, brokenness. Pangalawa, bondedness. Pangatlo is blessedness. Can you say blessedness? Yan. There is a blessing in suffering. There is a blessing in suffering. Anong blessing sa suffering na yan? God can bless us through suffering. And God can bless others through our own sufferings. Yung comfort na binibigay ng Panginoon sa atin during suffering will also be the same comfort na naipapasa natin sa iba na dumadaan din sa kaparehong suffering. And we grow together as a community as we share our pains, as we share our tears. Misa, tatanungin mo, Lord, bakit mo ako pinadaan dito sa mga pagsubok na ito? Bakit ako pinadaan mo? Na pagkatapos mong makalipas ng pagsubok at makaraos ka dyan at magtagumpay ka, magugulat ka, mayroong taong dadali ng Panginoon sa buhay mo with the same problem na dinaanan mo. At mangingiti ka na lang at sasabihin mo, alam ko yan. Alam ko yung sinasabi mo. At ganito ang pwede mong gawin. So you become wiser. Amen? And you can give comfort to others who are suffering. Kaya nga may mga hiwaga ang suffering na hindi natin kayang unawain. I can only give 3, brokenness, bondedness, and blessedness. But sometimes God has a totally different reason why. And we give space to the mystery of God. Binibigyan natin ng puwang ang hiwaga ng Diyos sa mga bagay na hindi natin kayang sagutin. May mga sufferings na hindi mo mawari.
Bakit dumating ito sa akin? Ano bang maitutulong nito sa akin? Parang walang-wala eh. Ano bang maitutulong nito sa iba? Parang wala rin eh. Sometimes you're wondering, why, Lord, this hit me? But one thing we know for sure, that when we suffer in the will of God, it will always lead to the glory of God. That is when you suffer in the will of God. Wala kang ginawang masama, tama ang ginawa mo, and yet you still suffer. If you suffer in the will of God, then that will always lead to the glory of God. Now, when you suffer, anong pwede mong gawin when you suffer? Dumadaan ka ngayon sa isang pagsubok. Ano mga pwede mong gawin? Number one that you can do is this. You exalt the Lord. You fix your eyes on the Lord. Tingnan mo ang Panginoon. Masdan mo siya. Sino siya? Anong katangian niya? Purihin mo siya. Di ba si Job? Sa isang araw nawala ang kanyang kabuhayan. Parehong araw, namatay ang lahat ng kanyang mga anak. Parehong araw, yung misis niya, sinasabi sa kanya, sumpain mo ng Diyos para mamatay ka na. Pero ano ang tugon ni Job? Sabi niya, ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos din ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Diyos. At hindi siya nagkasala. Kasi kinikilala niya na ang Diyos ang nagbigay. Hindi siya yung, ako ang nagpundar. Kundi ang Diyos ang nagbigay. Kinikilala niya ang Diyos ang may-ari. Kaya't ang Diyos din ang may karapatang bumawi. At ni isang pagkakataon, hindi nagkasala si Job. Dahil kilala niya kung sino ang Diyos. You exalt the Lord. Amen? Amen. Pag dumadaan ka sa South Lakes, there are four things that you can say. 4 na bagay na pwede mong sabihin. O kaya, meron kang isang kakilala, dumadaan sa pagsubok, may mga 4 na bagay na pwede kang sabihin. Number 1 is, God can. No? Pwede mong sabihin, God can, God is able, kaya niyang pagalingin ka, kaya kanyang tulungan, kaya niyang ibalik sa'yo mga nawala sa'yo, kaya ng Diyos. Pero sabi ni Pastor Edmond Chan, yung salita daw pong God can is an oxymoron. Anong ibig sabihin ng oxymoron? Hindi mo na kailangan sabihin yung God can because God, the mere fact that He's God, there's nothing impossible with Him. Hindi mo na kailangan sabihin God can. No? Pangalawa na pwede mong sabihin is God will. God will. Ha? Pagagalingin ka ni Lord. Ibabalik ni Lord ang mga nawala sa iyo. Yayaman ka! May mga ganyan, narinig natin, di ba? Pero pagka daw natin sinabing God will, yan daw ang height of presumptuousness. We become presumptuous. Anong ibig sabihin ng presumptuous? Ano nga sa Tagalog yung presumptuous? Yun, presumptuous. Yung, anyone can help? Anong sa Tagalog yung presumptuous? Parang adelantado ka, parang hindi pa nangyayari. Tama ba? Mapangahas. Pinapangahasan mo yung Diyos. Hindi naman niya sinabi, pero nilalagay mo sa bibig niya na gagawin niya. Kaya madalas parang napapahiya ang Diyos kasi ipinapangahas natin yung hindi naman niya sinabi. Diba? Kasi inuunahan natin. Yan ang tugatog ng kapangahasan. Yun ang magandang Tagalog. Ha? Mapalalong kapangahasan. Tindi ng Tagalog na yun. Mapalalong kapangahasan. Yung bang may elemento ng kahambugan. No, na parang hindi naman sinabi ni Diyos, pero pinangungunahan mo. God will. Di ba? Gagawin niya. Yayaman ka.
Normally, narinig natin sa mga prosperity gospel preaching, no? Yung mga preacher na pagka sinabing, yayaman ka, gaganda ka, aasenso ang buhay mo, gagaling ka, no? At ang sagot natin, akin yan, akin yan. Yan ang gusto nating pakinggan yan eh. No? Pero yan po ay mapangahas na kapalaluan. When you say God will. Pangatlo na pwede mong sabihin is God must. Pag sinabing God must, ito naman daw po ay para kang spoiled brat. Dapat gawin ni Lord. Dapat pagalingin ka. Dapat tulungan ka. Dapat buhayin niya. Dapat ibangon ka. Dapat umasenso ka. Yan naman po ay para kang ang asta natin para mga bata tayong maliliit na mga spoiled. Gusto natin lahat ng gusto natin nangyayari. Ano dapat? Yung pang-apat, yun ang tama. Pag dumadaan ka sa pagsubok ng buhay, no, isang statement ang kailangan, pwede mong sabihin that will express true biblical faith. That instead of saying God can, or God will, or God must, you say God is. Pinaka-safe po yan. Ako'y may karamdaman. That's the reality. But God is healer. If He so decides to heal me, praise the Lord. If He doesn't heal me, praise His name. But He remains a healer. Amen? God is Jehovah Jireh. He provides. No? He always provides. Totoo yan. No? But if He, for my particular situation, provides, praise God. If He doesn't provide, praise God. Pero hindi pa rin nababago ang katotohanan that my God provides. God is. Amen. So, dalangin ko sa Panginoon, pag dumadaan ka sa isang masalimuot, mapanganib, at mahirap na sitwasyon ng iyong buhay, lagi ka lang titingala at titingnan mo sino ang Diyos sa buhay mo. At sambahin mo siya. Pangalawa is examine your heart. Examine your heart. Pag dumadaan ka sa pagsubok at mahihirap na mga hamon ng buhay, actually, whether you like it or not, you will find yourself reflecting. Because suffering has this inherent capacity to force you to think, to force you to reflect. Kasi wala kang magawa kundi mag-isip, magbulay-bulay, magnilay-nilay, at isipin mo maigi, ano bang pinanggalingan nito? Merong kapangyarihan yung suffering na hindi kayang gawin ng kasaganaan. Merong kayang gawin yung paghihirap na hindi kayang gawin ng kayamanan. At ang kayang gawin ng kahirapan ay yung matuto kang magsiyasat ng puso at timbangin kung anong mahalaga. Napupuwersa kang mag-isip para yung tuusin ano bang mas importante, ito o ito. Natututo tayong magtuos, magtimbang kung anong mas mahalaga. Kung ano yung pwede mo nang ipamparaya at ano yung pwedeng hindi mo ipabigay. Anong dapat manatili sa'yo at ano yung pwede mo ipagpag. So that's what suffering can do. So you examine your heart. Ano bang dahilan nito? Bakit ba ako nagsasuffer? May kasalanan ba akong ginawa? No? Meron ba akong kasalanan ginawa? Meron pong isang pastor. Kada na lang may lalapit na miyembro niya, sasabihin sa kanya, sabihin, Pastor, may sakit ang anak ko. Kasalanan mo yan. Pinabayaan mo. Tapos may lalapit na miyembro, Pastor, nalugi yung negosyo ko. Kasalanan mo yan. Ha? Nag-invest ka dyan, di mo pinag-pray.
Pastor, hindi ganun. Nagkaaway kami mag-asawa, kasalanan mo yan. Ganun lagi si pastor, kasalanan mo yan. Eh, habang nagsasalita siya ganyan, may lumalapit, tumatakbong isang elder niya. Sabi niya, Pastor, bakit? Yung bahay ninyo nasusunog. Sabi niya, sinusubok ako ni Lord. So pagka siya sinusubok, hindi niya kasalanan. So isiya sa atin mo maigi, ba't ka ba dumadaan dyan? Baka mamaya may kasalanan ka talagang ginawa. Meron kang kapabayaan, meron kang kalabisan. Nagdesisyon ka, hindi ka nag-pray. Maaaring ganun eh. Maaaring ganun. No? That's siyasatin mong puso mo. Pero matapos mong siyasatin ang puso mo, at alam mo na, Lord, wala akong kasalanan ginagawa. Pinag-pray ko yan, Lord. Chinek ko yung motive ko, Lord. Nagsisilbi ako sa iyo, Lord. Nagtatights ako, nag-offering ako sa iyo, Lord. Tapat ako sa iyo, Lord. And then, dumating pa rin yung pagsubok na ganito. And then, God, that's a reason why. It's for your sanctification, it's for your development, it's for your maturing, it's for your growth. That's why God allows it. Amen. Amen. At least panatag ang puso mo. No? Panatag ang puso mo na masabi mo na, Lord, I embrace this suffering. Kasi alam ko it is galing sa'yo. And for whatever reason, ano man ang dahilan mo, bakit inalaw mo ito, Lord, I'm all ears. And I want to learn. And I want to be what you want me to be during this time. That's the second. Examine your heart. Pangatlo is entrust yourself to Him. Ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa Kanya. Huwag yung nadurog ang puso mo, tapos ang puso mong pira-pirasong bahagi na ito kung saan-saan napupunta. Napupunta sa inuman, napupunta sa drugs, napupunta sa barkada, kung saan-saan napupunta yung mga pira-pirasong bahagi. Hindi, ang mga pira-pirasong bahagi ng iyong puso ay ilagak mo sa Panginoon. Pagkatiwala mo sa Panginoon, hanggang humantong sa pagkakataon ng buhay mo, na masabi mo talaga na Jesus is enough. Sapat ba talaga si Jesus sa'yo? Si Jesus lang ba ay sapat na? Will you be able to say that? Sabi ni Johnny Erickson, Tada, 56 years nakagapos sa wheelchair. At every time natitingnan niya yung wheelchair, itong lumalabas, naiisip niya, the weaker I was in that chair, the harder I leaned on you. And the harder I leaned on you, the stronger I discovered you to be. Kung gaano ko kahina at lalo akong humihina habang ako'y nakagapos sa wheelchair na yan, mas lalo akong umaasa at sumasandig sa iyo, Panginoon. At sa bawat pagsandig ko sa iyo, Panginoon, lalo kong natutuklasan kung gaano ka kalakas. Kaya para kay Johnny Erickson, hindi man siya pinagaling ng Panginoon. Hanggang ngayon, para sa kanya, naging opportunity ito para makilala niya ng gusto kung sino ang Panginoon. At dahil doon, may kapayapaan siya. At panghuli, hindi lamang you exalt God, examine your heart, and entrust yourself to Him, but you extend yourself to others. You extend yourself to others. Alam mo, 10 taon bago siya na-overcome yung depression. Si Johnny, 10 years bago niya na-overcome yung depression, discouragement, and dejection. Ayaw nga niya makakita na naka-wheelchair. Kasi feeling awkward siya kapag nakakita siya naman naka-wheelchair.
Pero after 10 years of battling depression and discouragement, then she realized that God has a reason for this. Maraming pagkakataon daw habang naka-wheelchair siya, papasok siya ng restaurant, walang daan para sa kanya. Kailangang idaan siya doon sa kitchen para makapasok siya doon sa restaurant. Naranasan niyang mabuhay na walang access sa mga disabled, sa mga physically challenged sa Amerika. Then she realized that marami siyang kamuka na walang access, walang rampa, walang daanan para sa mga PWD, walang access. At madalas, pupunta daw siya sa dressing room, na-stuck yung kanyang wheelchair. No? Kailangan pang hablutin, hatakin ng may-ari ng tindahan para siya makalabas. So, ang dami niyang awkward moments. And then, after 10 years, nagkaroon siya ng opportunity to become a member of the National Council for the Disabled. Nung panahon ni Ronald Reagan, she was the champion for those who are physically challenged. And then she realized something. Sabi niya, God transformed my heart and changed my attitude and showed me that there are more important things in life than walking. Binago ng Panginoon ang puso ko at isip ko. At naunawaan ko na meron pa palang mas mahalagang mga bagay sa buhay kaysa ang makapaglakad. And during the time of Ronald Reagan, sa Congress, nandun po siya to help file the Americans with Disabilities Act. At doon sa White House in the 1990, during the presidency of George Bush, finally it was approved and it was signed into law. So dahil po, Joni Eareckson was able to leverage her weakness, her disability, for the advantage of others, to help others for the common good. No? Amen. God is really good. Pwede ba palapakan natin ang Panginoon sa kanyang kapatihan? Lagi mo lang iisipin, kaya ka naman ng Diyos sa tulungan, pero ba't hindi kanya tinutulungan ngayon? Kaya kang pagalingin ng Diyos, pero ba't di ka pinapagaling ng Panginoon? No, mayroong reason why. Why? Maybe God wants you to use that weakness to become a blessing to others. Extend yourself to others. Tama na ang pagkahabag sa sarili. Tama na ang pagmumukmuk. Tama na ang pagtatago. Lumabas ka. Lumabas ka sa iyong kulungan at haplusin mo ang buhay ng iba. Gamitin mo kung anumang kahinaan meron. Gamitin mo kung anong kabiguan meron ka. Gamitin mo ang lahat ng yan sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. It will become a blessing to others. Now, I want us to focus on verse 35 once again. Kasi sabi sa verse 35, diba, ano nga pagkakasabi dyan? Women received back their dead by resurrection, and some were tortured, refusing to accept release. Itong mga taong ito, they refused something. They did not accept release. Refusing to accept release. Nung inaaral ko po ito sa original na lingwahe, ang tanong ko lang why would anyone want to suffer? Bakit may mga tao na gustong mag-suffer? Mga sadomasochist ba itong mga tao na ito na the more na nag-i-inflict ka ng pain sa kanila, sumasaya sila? Tuwan-tuwa sila habang nilalatigo sila? Tumatawa sila habang sila'y pinahihirapan? Hindi ho ganun. They were not sadomasochist. Pero yung pagkakasabi po dito ay yung pong salitang accept. Can you say accept? Yung salitang accept dito, mahiwaga po ang kahulugan nito .
Ang ibig sabihin daw po nung accept dito is welcome willingly. Receive excitedly. It's some kind of an expectant waiting and readiness, eager to embrace with desire. Yun ang ibig sabihin ng salitang accept. No? Para bang it is an active looking for and waiting that carries a high level of personal involvement or interest. Parang gustong-gustong yapusin, parang ganyan. Gustong-gustong yakapin at tanggapin at excited na tanggapin. Kaya lang, nilagyan ng negative, not accepting or refusing or rejecting or turning back. So yung masiglang pagtanggap ay ginawang negatibo. So hindi nila tinanggap. Meron na silang prospect for deliverance. They had this opportunity, no, to be delivered. They have had this opportunity to be saved, to be rescued, but they refused. They turned their backs on this. Why? Because they wanted to experience, to rise again to a better life, that they might gain a better resurrection. Si verse 35, dalawang bata na buhay na maguli. Pero itong sumunod, ayaw nang mabuhay na maguli. They'd rather suffer. Ano bang storya nito? Ang storya po nito, mga kapatid, ay kasi minsan niisip natin, as Christians, we need to prove that God is with us. And if God is with us, then we can do miracles. We can perform miracles. No? May mga tao na sinusukat ang mga pastor sa mga himala na ginagawa nila. Kahapon lang sa anniversary ng JIL, nakakatuwa po kasi yung highlight talaga doon, mga healing from cancer, healing from different kinds of diseases, kasi nga, our God is a God of miracles. And we praise God for that. Siguro masabi mo, wow, talagang binibless ang Lord ang JIL for so many healings, no? But there are also members of JIL na talagang who died in cancer. No? Sabihin, sa atin din, may mga pinagaling ang Panginoon. At meron ding hindi pinagaling ng Panginoon. Sometimes, kami mga pastor, medyo nahandun sa punto na parang kailangan patunayan mo na kakampi mo ang Diyos, gumawa ka ng himala, di ba? Naalala ko si Ka Esong Marcelo. Si Ka Esong Marcelo ay ebanghelista, matanda na pong pastor. At kasama ko po yan sa DCAS FEBC. Isang araw po, habang siya'y nangangaral sa isang lamay, nangangaral po siyang ganyan. No? Bigla pong may nagsalita na parang si Eli Soriano. Nung panahon na yon, si Damian Soto yun. No? Si Damian Soto, ewan ko kilala niyo yun, magaling na debatista. Habang nangangaral siya, sabi niya, Ka Esong, sabi niya gano'n, wag na nating tayo magpatumpik-tumpik pa. Sabi niya gano'n. Ikaw ba, talagang alagad ni Jesus? Ay sabi niya, opo. Kung ikaw ay tunay na alagad ni Jesus, si Jesus ay gumawa ng himala. Ano bang himala ang ginawa mo? Para patunayan mo sa amin na talagang alagad ka ni Jesus. Di kinabahan siya, sabi niya gano'n, paano kayang gagawin ko dito? May patay doon. So, inisip niya, anong himala yung gagawin niya? Sabi niya gano'n. Sabi niya, kasamang Damian, sabi niya gano'n, ano bang himala ang gusto mong makita? Sabi niya gano'n, yan, may patay dyan. Si Jesus ay bumuhay ng patay. Kung ikaw ay tunay na alagad ni Jesus, buhayin mo yung patay. Kung ikaw si Ka Esong, anong gagawin mo? Bubuhayin mo yung patay. Nanalangin siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ano pong gagawin ko? Hindi ko alam kung nung sasagot ko dito, mapapahiya ko. No, paano ko namang bubuhayin itong patay na ito? Kaya hindi ko naman mabubuhayan. Siya po yung nanalangin. Mabuti na lang, binigyan siya ng Panginoon ng sagot. Sabi niya, kasamang Damian, nung ang Panginoong Jesus ay nabubuhay dito sa lupa, hindi naman lahat ng patay ay binuhay niya. Hindi lahat ng patay binuhay niya. Doon sa libingan ni Lazaro, marami nakalibing. Pero si Lazaro lang ang binuhay niya.
Napahiya ngayon yung Damian Soto. Ang dami pang satsat. Ay, ganoon. Basta, bumuhay ka. Sabi niya, si Jesus ay namili. Kung sinong bubuhayin niya. Di mamili ka kung sinong bubuhayin mo. Sabi niya, nagkaayasong, sige, pipili ako. Ikaw, Damian Soto, magpakamatay ka. At pagpatay ka na, bubuhay kita. So the challenge sometimes for us is, pastor ka pa naman, wala kang himalang ginagawa. Walang sagot sa mga panalangin mo, di ba? Parang wala kang binatbat, wala kang husay. Pero not necessarily. Not necessarily. I have experienced miracles. Sometimes, hindi rin ako nakaka-experience ng miracles. When I pray for the sick, some got healed, and some didn't get healed. May mga dinalaw ako sa banig ng karamdaman. Pagkatapos kong ipanalangin, mababalitaan mo na lang. Buhay na. Masigla. Naglalakad, tumatakbo. Meron namang pagkakataon, dumalaw kami sa patay. Ay, hindi pala. Mamamatay pa lang. No, sa harapan mismo namin, namatay eh. No? Kaya, hindi mo masabi, di ba? It's only God who knows. We cannot be presumptuous. We cannot assume that these things will happen. No? Ngayon, may mga tao that even if they have the opportunity to be rescued, opportunity to be delivered, but they refuse. Ito po storya na to ay nandun sa 2 Maccabees chapter 7. Hindi po ito kasama sa Biblia, pero bahagi po ito ng history na meron pong storya dito na merong isang ina na may 7 anak. Sa panahon na kinubkob ang Israel, no, ni Antiochus Epiphanes IV. Siya po yung parang kinikilalang Antichrist nung panahon na yon, 167 BC, bago ipanganak si Jesus. So si Antiochus Epiphanes, binaboy niya yung templo, no? Nag-offer po siya ng baboy sa loob ng templo. Winasak niya yung templo. Sinalaula niya talaga yung templo. At patindi ang persecution sa mga Hudyo nung panahon na yon. Meron pong isang ina na meron 7 anak na nananampalataya kay Yahweh. At sa harapan mismo ni Antiochus Epiphanes ay sinasabihan itong mga bata na ito na itakwil nyo ang inyong pananampalataya kay Yahweh. Yung pong panganay, sabi niya, hindi ko pwedeng itakwil ang aking pananampalataya kay Yahweh sapagkat siya ang aking buhay. Siya ang aking lahat. No? Kayo ang parurusahan ni Yahweh. Nagalit si Antiochus Epiphanes. Ang ginawa sa kanya, kinuha po siya. Sa harapan po nung 6 na magkakapatid at nung nanay, pinutol yung dila. Pinutol ang kamay. Pinutol ang paa. Inihagis sa kaldero na kumukulo. Sa harapan. Yung sumunod na anak, sabi, takwil mo si Yahweh. Napalunok lang laway yung pangalawa. Pero sabi niya, hindi ko pwede itakwil si Yahweh. Ginawa sa kanya, hinablot yung buhok, binalatan ng buhay. Pangatlo, tinanong tayo, takwil mo si Yahweh, o kung hindi, matutulad ka dyan sa nauna. Hindi niya tinakwil si Yahweh. Sabi niya, paano ko itatakwil si Yahweh? Siya ay matapat sa amin. Siya ay pinagputol-putol. Pang-4, pang-5, pang-6. Lahat po yun sa harapan ng mag-iina. Tinorture, pinaghiwa-hiwa, pinaslang. Yung huling bata na, bunso, sabi niya ganon, anak, sabi ni Antiochus Epiphanes, sumunod ka lang sa akin, yayaman ka. Bibigyan kita ng posisyon sa gobyerno. Huwag ka lang tumulad doon sa mga kapatid mo. Kakain ka, katabi ko.
kayamanan, karangalan, lahat bibigay ko sa'yo. Takwil mo lang si Yahweh. Ayaw niya itakwil si Yahweh. Kinausap niya yung nanay. Sabi niya, kausapin mo ang anak mo, sabihin mo itakwil si Yahweh. Binulungan ng nanay. Pagkatapos nun, sabi ng bata, mamamatay akong kasama ng aking mga kuya. Dahil hanggang huli, magtatapat ako kay Yahweh. Sa harapan ng ina, pinaghati-hati din yung bunso. Inihagi sa apoy. At matapos makita ng babaeng ito na mamatay ang lahat ng kanyang mga anak, siya rin naman was tortured to death. Because they were looking at the day that they will rise again. That this world has nothing to offer them. That God has a better things to offer them. And they all died because of their faith in the Lord. Kung kaya tayo haharap sa ganyan, you're given the chance, the opportunity to be wealthy, to be famous, at the price of your faith in the Lord. What would you have done? What would you choose? But these people refused because they value God more. Hanga tayo sa mga magkakapatid na ito at sa ina na ito na tinanggihan ng kalayaan, tinanggihan para kay Jesus, para sa Diyos. Pero ang pinakasukdulan na halimbawa nito, someone refusing deliverance, is none other than our Lord. Doon sa hardin ng Getsemani, sabi niya, kung maaari amang ibig ilayo mo itong kalis, ngunit ako sa iyong nais susunoding walang inik. May pagkakataon para tumalikod si Jesus, hindi siya pumunta sa krus ng Kalbaryo. Pero sinuong niya yung krus eh. There was a promise of deliverance. Even si Satan would say, sabi kay Jesus, Jesus, nakikita mo ba, dinala siya doon sa pinakatuktok nung templo at pinakita sa kanya yung buong mundo, ang lahat ng karangyaan ng mundo, no? Lahat ng mga palasyo, lahat ng mga ginto, lahat ng mga mararangyang kasuotan, mga mararangyang pagkain, pinakita lahat ni Satanas. Sabi niya, pag-aari ko to, bibigay ko sa iyo. Hindi ka kinakailangan pumunta sa krus. Ibibigay ko na to sa iyo ngayon ah. Deal or no deal? Sambahin mo lang ako. Bibigay ko sa iyo lahat. But Jesus refused it. He went instead to the cross. At nung huhulihin niya siya sa Getsemani, ano ginawa ni Pedro? Kinuha niya yung espada niya at tatagpasin niya yung ulo ni Malco. Pero buti na lang, nakailag, kaya tenga lang ang tinamaan. Ano sabi ni Jesus? Itabi mo ang iyong sandata. Hindi ba ako tatanggap? Hindi ko ba iinuman yung kalis na inihanda ng Panginoon sa akin? Hindi mo ba alam, sabi niya sa Matthew chapter 26, na kaya kong utusan ng 12 legion ng mga angels para iligtas ako? I could have called 12,000 angels to rescue me. Kaya laking tanong sa utak ni Pedro, bakit? Anong nangyari? Dati-rati naman kung kausapin niyo yung mga Fariseo, ang tapang-tapang niya. Ang mga Romano, ang tapang-tapang niya. Sa harapan ng unos, ang tapang-tapang ni Jesus. Bakit ngayon tumutupi? Bakit tumitiklop si Jesus? Bakit pinababayaan niya na siya ipahirapan? Alam mo, lalaban si Pedro eh. Lalaban si Pedro. Lalaban ng mga sundalo kung lalaban si Jesus. Hindi lumalaban eh. Yun ang malaking tanong sa kanila. Bakit hindi lumalaban itong tagapagligtas? Kaya naman niya. Ba't hindi niya pinagtatanggol yung sarili niya? Kita-kita ni Pedro kung paano pahirapan si Jesus ng mga Romanong sundalo, kung paano latiguhin, kung paano hiyain, kung paano sampalin sa mukha, kung paano duran sa mukha, kung paano hablutin yung balbas.
Nakita nila lahat yun, kung paano insultuhin, kunwari sinasamba, pinagtatawanan, binaboy si Jesus. Pero malaking tanong, bakit hindi siya lumalaban? Bakit? At doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pinakamatinding karanasan ni Jesus, hindi yung latigo hindi yung pagkakasuntok sa kanya, hindi yan. Ang pinakamatinding kinatatakutan ni Jesus, yung talikuran siya ng kanyang sariling ama. Because never pa nangyari yan sa kasaysayan. Kayang tiisin ni Jesus ang lahat. Pero yung talikuran siya ng sarili niyang ama, yun ang pinakamatindi. Kaya nga nung nagdilim na ang langit at lupa, napasigaw siya, my God, why hast thou forsaken me? Bakit mo ako iniwanan? Death is no issue for Jesus. But big deal yung hindi niya makitang mukha ng kanyang ama. Bakit nangyari yun? Na sinabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Sapagkat nung pagkakataong yun, si Jesus ay naging kasalanan. Wala siyang kasalanang ginawa, pero siya ay naging malaking kasalanan. Siya mismo. At kung siya'y naging kasalanan, ang lahat ng pakiramdam ng nagkasala ay nasa kanya. Ano bang pakiramdam ng nagkakasala? Natatakot? Nakukonsensya? Nagagalit? Ang mga taong nagkasala, ang pakiramdam hinuhusgahan. Ang taong nagkakasala, nahihiya. Ang taong nagkakasala, may puot sa puso, may galit, may kahihiyan, merong kalungkutan, mayroong feeling ng rejection, merong feeling of abandonment, merong feeling of anxiety, merong feeling of fear, merong feeling of panic. Kaya si Jesus, nakabayubay siya sa krus, kaya nung napasigaw siya, my God, why hast thou forsaken me? He was in panic. May panic attack si Jesus. Meron siyang anxiety attack. He was into depression. He could have refused that. Di ba? Pwede naman Ba't kailangan niya dumaan sa ganun? Kasi kaya kailangan niyang dumaan sa ganun, maging kasalanan siya para ikaw na makasalanan ay mapatawad niya sa iyong kasalanan. Tayo na walang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Kasi hindi pwedeng hindi may magbayad ng ating kasalanan. Kailangan may magbayad ng ating pagkakasala. At hindi natin kayang bayaran yung sarili nating kasalanan. Merong dapat magbayad at ang magbayad dapat walang kasalanan. Si Jesus ang walang kasalanan. Pero binayaran niya yung pagkakasala mo. Purihin ang pangalan ni Jesus. Amen? And together with the disciples, I was also wondering why. Panginoon, habang binubuntal ka, pwede ka namang sumuntok. Habang nilalatigo ka, pwede mong pakawalan ng sarili mo sa pagkakabihag, at pwede kang tumindig, at pwedeng sa isang salita mo lang magtumbahan ng lahat ng mga kaaway mo. Kaya mong gawin yan, pero ba't di mo ginawa? Panginoon, pinagtatadyakan ka, pwede ka naman tumadyak. Panginoon, ba't mo hinayaan ang sarili mo na aglahiin ka, insultuhin ka, hiyain ka? Bakit hinayaan mo ang sarili mo na ibaba ng pagkababa? Bakit? At isang bagay lang sasabihin ng Panginoon sa iyo. Bakit niya ginawa yan? Because I couldn't imagine eternity without you. Hindi ko maisip ang walang hanggan nang wala ka doon. Ganon kita kamahal. Because that's the only way for you to be forgiven. Yun lang ang paraan para ka mapatawad. Ang magdusa yung tagapagligtas. Amen.
And so after 3 days, the affirmation of the Father on what Jesus did happened when Jesus rose again from the dead. At nung nabuhay na uli si Jesus, nabuhay na maguli si Jesus, no? Glorified body, ibang-iba. He was as strong as ever. He was glorious. Hindi nga nakilala ng kanyang mga disciples because of His glory. Pero pinanatili niya yung peklat. Pinanatili niya yung sugat dito. Pinanatili niya yung sugat dito. At pinanatili niya yung sugat doon. At sa buong walang hanggan, hindi na pumawala yan. Paalaala sa ginawa niya para sa iyo at para sa akin. Tayo, tinatago natin mga peklat natin eh. Tinatago natin ang lahat ng mga sugat natin. We're hiding. But Jesus, we will be worshiping and celebrating Him with His wounds. Because of His scars, we are healed, we are forgiven, and we are saved. Purihin ang Panginoong Yesus sapagkat He refused deliverance. He refused deliverance. Purihin siya sa kanyang ginawa. Amen. Let's all close our eyes and let's bow down before the Lord. Kapatid, Jesus suffered for you. So who are we to question His wisdom and His authority? To ask Him, why am I suffering? Because Jesus did suffer for you. Pero kahit dumadaan tayo sa sufferings, the Lord is with us. And He wants you out of that. Yes, God wants to heal. Yes, God wants to bless. Because He is. But during this time of suffering, marahil merong dahilan ng Panginoon ba't inaalaw niya. At hindi mo alam ang sagot. Are you going through suffering right now? Are you willing to worship the Lord? Are you willing to trust Him? And are you willing to use that suffering for His glory? If that is you, can you just raise your hand? Sinasabi mo, Lord, hindi ko po maintindihan ba't ako dumadaan sa pagsubok na ito. Pero ako'y titingin sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. At gagamitin ko itong pagsubok na ito para sa kapurihan mo. Pwede bang taas mo ang iyong kamay? When you're saying this. Yes, hallelujah. Amen. Pwede rin pa ba mga kamay? Meron ba nagsasabi, Pastor, ngayon ko lang naunawaan na si Jesus, pwede siyang lumaya, pwede siyang hindi masaktan, pwede siyang hindi mahirapan. Pero tinanggihan niya eh. Tinanggihan niya yung kaligtasan, tinanggihan niya ang kahirapan, ang paglaya mula sa kahirapan para sa akin. Ngayon ko lang naunawaan yun. At nais kong tanghalin si Jesus sa aking puso bilang aking tagapagligtas. At naunawaan kong kaya lang ako papasok sa langit ay dahil sa Kanya. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, pwede bang taas mong iyong kamay? If you want to say, Lord Jesus, I worship you, no? And I receive you as my Lord and Savior. Salamat na namatay ka sa krus para sa akin. Anyone? Yes, I see your hands. Praise God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Lahat ng nagtaas ng kamay, can I invite you here in front and I'd like to pray for you? Sige po, lapit lamang po di tayo sa harapan. And let's just trust the Lord. No, that whatever happens in our lives, it's a blessing. It's a blessing. Sige po, anyone else na nakailangan ng panalangin from the Lord?
Just come. You're praying for healing, come. Praying for breakthroughs, come. Pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear each spoken need. Your love is way too much to give us lesser things. So what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights? Or what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and all that we have faith to believe. So what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights? Or what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? Taas natin mga kamay natin sa Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Hesus, salamat, tinungo mo ang krus. Pwede kang maging malaya. Pwede kang hindi mamatay. Pero sinuong mo ang lahat. Tinanggihan mo ang kalayaan para ako mapalaya. Panginoong Hesus, patawarin mo ako sa aking mga sala. At ikaw na sa aking puso ang maging tagapagligtas. Ikaw na ang aking Panginoon. Salamat po. At tulungan mong maunawaan ko kung bakit may pagsubok sa buhay ko. At lalo kitang makilala, maranasan, at mapapurihan. At iniaalay ko sa iyo ang pagsubok na ito. Gamitin mo, Panginoon, sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Gamitin mo ang pagsubok na ito sa ikabubuti ng iba. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. May I request those who are sick, pwede bang taas ang mga kamay na may mga karamdamang dinadala sa pagkakataong ito? Can you just raise your hand? Meron po ba sa atin na kailangan ng kagalingan sa Panginoon? Can you come here in front as well? We will be praying for you. Lahat po na may mga karamdaman.
God is more powerful than cancer. Amen. God is more powerful than any kind of diseases. And right now, we'll be praying for you that God will heal you. I'm not presuming that God will heal you or God must heal you, but we will all pray to God that because He is healer, He will do His work in your life. That's our declaration. Jesus is healer. God heals. But it's up to Him. Nasa Panginoon ang desisyon. He's sovereign. He's caring. He knows exactly what to do in your behalf. We will be praying, Lord, heal my brother, heal my sister. But if you don't, Lord, we will still worship you. Remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Sabi, sambahin nyo yung rebultong ito. Pag hindi, papatayin namin kayo, ihagis namin kayo sa pugon. Susunugin namin kayo ng buhay. Anong sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Kaya ng Diyos na iligtas kami. God is able to save us and to deliver us. But, if He doesn't, kung hindi niya kami ililigtas, we will still worship Him. Yung declaration of Lord, I believe that you are healer. You will heal me of this sickness, of this illness, Lord. I believe you. But if you don't, right now, I will still trust you. I will still love you. And I will still serve you. Is that your declaration? Of course, we believe that He will heal you also. So tayo mananalangin sa Panginoon sa oras na ito. Pwede bang ilagay mo yung kamay sa anumang bahagi ng iyong katawan na nagkakaroon ka ng problema? And I'd like to pray for you right now. Panginoon, sa oras na ito, hawakan mo ang aking kapatid. Hawakan mo ang aking kapatid, Lord. There are parts of his body, parts of her body that are not functioning very well, Lord. Lord, we submit this to you. We put them under your authority by the blood of Jesus, by the stripes of Jesus. We pray for healing right now. Be healed in the name of the Lord Jesus Christ. At kung ito ay generational, galing sa iyong mga ninuno, if this is generational sickness or curse or contamination, galing sa iyong mga lahi, pinuputol namin ang anumang influence ng mga generational sicknesses and curses na ito. Sa pangalan ni Jesus, we render this null and void by the power of the blood of Jesus. At kung ito'y pag-aalipin ng demonyo sa aming kapatid, right now we release the power of Satan over this brother, over this sister, and declare healing by the mighty name of Jesus Christ. Lord, we receive your healing. We receive your healing. We receive your healing. We trust you, Lord God, that you will remove every cancer cell. You will remove, Lord God, anything na nakabara sa puso right now. In Jesus' name, Lord, we declare, ito pong kidney na ito, Lord, will be revived again. Hallelujah, by the blood of Jesus. Lord, ito pong liver na ito, Lord God, magno-normalize, Lord, yung SGPT niya in Jesus' name. Ang puso na ito, Lord God, will be back to normal, Lord. Back to normal, 100% functioning heart in Jesus' name. Lord, hallelujah, we trust you, Lord, we trust you. Itong mga karamdamang ito, anything, vital organs, internal problems, Lord, gallbladder, urinary tract, God is cleansing everything right now in Jesus' name. And we believe in you, Lord, we believe in you. And not only physical illnesses, Lord God, but even, Lord, the spirit of depression, the spirit of discouragement, we arrest that in Jesus' name right now. And we rebuke that spirit of depression and discouragement, that mental illness right now, that anxiety attack and that panic attack in Jesus' name. Be healed and let the rest and the peace of Jesus reign in you. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. And let's just trust the Lord continuously. That all these trials are God's blessing upon our lives. Can we sing that chorus again?
Let's worship the What Lord. if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights know what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When darkness seems to win, know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. Come to raindrops. What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of the greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Yes, Lord. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Glory to God. Glory to God. In the highest. You may now go back to your seats. Let's continue the spirit of worship. Tayo po'y magnilay-nilay sa mga tanong na ito. How has God revealed Himself to you in your suffering? Is Jesus enough for you? Have you refused something for the Lord? What are you willing to refuse for the Lord? And how will you leverage your suffering for the good of others? God bless us.